Well, sinabi ko kanina, no, may nagtanong din niyan kanina, galing kami sa Igapos. Masyado pa kasing malayo yung 2028 para natin basihan yung surveys. Ang pinakamaganda kasi na survey na basihan is yung pag nakikita mo na kung sino yung mga official candidates ng certain position. Yun yung pinakamaganda na tingnan na survey kasi kandidato na sila lahat. So maganda na yung spread ng numbers. So masyado siyang malayo for 2028 and hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. In fact, by my experience, and we saw this as well with in 2016 with former President Rodrigo Duterte na very last minute yung decision niya. Yung sa akin naman was change of not really a change, no, but I ran for a different position. So, antayin na lang siguro natin yung mga surveys kung saan nakikita na talaga natin kung sino yung mga kandidato for president. Thank you, Ma'am Amy. VP, last question. Yes, sir. Sir, use my. VP, ano po yung masasabi natin sa ating current government na everybody is worried about sa nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa, especially may mga OFW po tayo nasa Iraq at saka sa Iran. But still, they are thinking of politics pa rin po dito sa ating bansa. Nakakalungkot dahil as I said, ganyan, no? Scapegoating yung ginagawa. Delikado na yung buhay ng ating mga kababayan doon sa mga bansa na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Pero somehow wala pa rin tayong nakikita na concrete plans and actions from the administration on how they will process the repatriation of those who want to come home, or how they will give protection to those who want to stay in the Middle East. Yan po yung trabaho ng gobyerno, pero hindi natin nakikita yung urgency sa mga galaw nila pagdating sa seguridad ng ating mga kababayan sa Middle East. At ang nagagawa lang nila ay binabalik nila sa impeachment yung topic, binabalik nila sa political persecution yung topic, binabalik nila sa pagbisita ko sa ating mga Filipino communities sa iba't ibang bansa. Doon lang nila dinidirect yung attention nila at hindi doon sa mga totoong problema natin, tulad ng dati ko pang sinasabi, 2 taon na pataas ng pataas yung presyo ng pagkain, ang basic necessities. Tumataas din yung nagugutom. Wala tayong food security plan. Plano pa siguro nila na sumali sa kaguluhan, pero wala man silang iniisip kung paano nila ma-secure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. So, anong mas maganda? Ano ba ang English sa bobo? Sus, kunwari pa kayo wala kayong ChatGPT dyan, ha? Kunwari pa kayo lahat na wala kayong ChatGPT, ha? Bulayog. Bulayog sa Binisaya ba na siya? Stupid, no? In English. Intelligence. Bigyan daw na ito significant impact ang Israel war sa ato ang economy. Tinuod ka? Yeah, Kanus anak. Niya, tinuod na nga.
fuel subsidy muna because yung rising daw ng fuel na baba na ngayon. No significant impact yung term niya na sa economy ng Philippines yung Israel-Iran war. Yes, ma'am. Reaction lang, Justice Remulla Oh. said the Philippines opted to parang to pursue the war on drugs. So, ipa-take over lang nila sa ICC, especially those involved former president and former president. Sorry ha, paklaro lang na ko. Unsa daw ang gibuhat sa justice? Sa daw? Justice Secretary Gusto Remulla said the Philippine government opted not to pursue the war on drug cases and let the ICC take over, especially those involving the former president. So is he saying as a justice secretary, anong word ng, okay, wait lang, sagutin ko muna. So is he saying as a justice secretary that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Anong ibang term? Ayaw ko yung stupid kasi masyado siyang, gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo, intellectually challenged. Yan. Mas ganda yan, no? Yeah, sige. Okay, masasyal! Yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang, as Justice Secretary, na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino. Lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Naka-insulto siya. Yung comment mo, Intellectually challenged, I see. Sige. previously, diba yung the officials of the administration denied na merong cooperation with the Philippines in the International Criminal Court. But now, according to Secretary Remulla, yung government yung buboto para nalihim yung mga witnesses doon sa debate sa pag-start ng trial. So, your reaction? Oh, this is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung ginagawa nila. At parang bang sa kanila, intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung totoong nangyayari. So, isa yan. May pera ka, meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa Middle East. At isa pa dyan, as a sovereign country who already withdrew from the ICC, we are not obliged to cooperate with the ICC. Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo na hallmark ng administrasyon. Meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila. And parang sinasabi nilang, parang doon sa part na nagsinungaling sila, ay hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos, noong ikaw ay nanalo, ay wala na, nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas.
tapos meron kang half-hearted effort para lang sabihin na na-comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin, hindi good for human consumption, at hindi siya available sa lahat ng mga tao. Pili pa yung pwedeng mag-access ng unfit for human consumption na 20 pesos na kilo na bigas. So yan yung example. Yan yung example. May sasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod, pero hindi sila nagsisinungaling. Ang tawag dyan ay, hindi ko alam anong tawag dyan, sinungaling. Ang tawag dyan ay budol. Anong mas magandang scam? Yung ang scam kasi parang stupid yan, no? Pero yung social, anong social na budol? Yun, pag-isipan natin kung ano yun. Pero sa isa, meron na tayo, intellectually challenged. VP, yung reaction na talaga yung sinasabi ni PBBM na no significant impact sa ating economy, yung Israel drone war. Well, we're not surprised. We have leaders who are intellectually challenged at the moment. Thank you, VP. Sino ang exaggerate sa SONA? Magiging acting vice mayor. The highest, by percentage, the highest councilor who received the highest votes in percentage to the actual voters. Si Councilor Iko. Hindi ko alam, hindi ko tinanong. Kasi dati, 3rd district lagi kasi sila yung pinakamaraming voters eh. So dati, di ba, si Congressman Unga, pero at ngayon, election na ito, hindi ko alam kung 1st district yun. VP, asa ka, hindi maka mo salmot mo appeal sa SONA ni PBBM sa mga naman. Wala pa ko kibalo, asa ko ananadlaw, wala pa namon na human ang ako ang schedule. So, wala pa ko kabalo kung asa ko sa July 28. Ma'am, may mga Tanaw na to, basta hindi magbago ako ang hunang-huna, yung mulingkod ko dito. VP, sige sir. Pangpagupot lang. pillars from other governments na they would be willing to host the president. Wala, hindi ko alam sir, sa totoo lang. Ito ay discussion ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang abogado. Ma'am, ito magaling usap sa email sa Australian government. Inquiry lang siya or clarification? Wala ko, basahin ko na lang, no? VP, yung Australian government, magdadagigan or something? Department of Foreign Affairs and Trade of, I guess, Australia, kay ngano ang iyahang kuan, ang iyahang telephone number is +61. Tapos ang iyahang website is dfat.gov.au. So basahin ko na lang ha para marinig nyo. The Australian government is aware that the Australian government is aware that former Philippines President Rodrigo Duterte has applied for interim release to a third named country. Australia has not agreed to host Mr. Duterte if he is granted interim release, nor are we considering this. Mr. Duterte's interim release is a matter for the ICC to consider in line with the Rome Statute. Kind regards, Hasna. Media Liaison Section, Department of Foreign Affairs and Trade. So ito yung nakuha namin. And as I said, the defense team of President Duterte did not apply for interim release in Australia. So I do not know from where she or he based her email. And it was dated yesterday or today? Wala siyang
Walang date. So mag-welcome. Pero, i-blur ang name nung sinulatan. Dili siya scam, di na scammer. We can, naganabihan na sa Viber. Kana po ang dili ko kabalo no, kay wala may apelido. First name lang. One name lang ang so wala ko kabalo if this is a family name or a Even on first the national articles, I don't know kung kabalo. So, wala kang which is worse. What is worse? Only reports. Oh, Scams. so as journalists and as reporters, pwede ba ka buhat o news item na wala kay source? Dahil sa ko yung anak ko, With that said, ang intellectually challenged siya. So, yeah. Sir has not agreed to host Mr. Duterte if he is granted interim release, nor are we considering this. So, yes, President Duterte did not apply for interim release in Australia. Pero pala na kayo Gcash. Omo, dili man na sa amo gikan lang na siya sa, I think sa kadtong contact atong nagsulat sa article, media report. Ng inyong pagpunta sa Australia, yung paglabi or if ever, or naging part ba siya ng usapan punta kayo sa Australia na possibly Hindi. maging host sila? No, I never talked to any government official when I was in Australia. And I know for a fact na hindi Australia yung dalawang countries na redacted doon sa petition for interim release. Yes. So, Nasa na tayo this work out for those two countries? Kasi crucial din po, di ba ito dun sa pagiging mayor din ni former president? ay, hindi naman. Ang pagiging mayor niya, kailangan lang niya mag-oath. Hindi ko alam kung anong desisyon, kung ano ang desisyon at ano yung challenges kung bakit hindi nag-oath, hindi pa nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yun. Kung intervene si DILG ang matter, hindi siya makatake off yun by June 3rd. Dili, I do not think that the DILG will intervene because the DILG will only receive, ministerial ang ilahang duty to receive the papers sa iyahang pag-oath. And dili nila trabaho magpa-oath sa mga elected. Di na lang ko mo comment para dili ko mamakat. Ma'am, to clarify, kasi parang yun yung response nila according sa sinabi ng sa Australia. Australia is one of parang the least sa list na kinoconsider. Kayo yung naintindihan nila ma'am na parang isa yung Australia sa dalawa. Just to clarify ma'am, na wala yung Australia or hindi ibig sabihin na nasa list siya yung isa sa dalawa na country. I think it was clear sa aking statement na is in the list. But I never said that Australia is one of the two countries in the petition. Never said that. Oh. Siguro, ano na lang din siguro ito, kagagawan ng What are you thinking now? Sa propaganda? Oh, likely, of course. I would not be surprised if this is propaganda coming from the from the administration. But will you ask Australia about it? Kung totoo. About the interim release, hindi na kasi alam ko naman na hindi totoo yung kasi alam ko naman na hindi nag-apply ng interim release
sa Australia. So, hindi ko na kailangan Are they even tanungin ang Australia. Are they even relevant to the RCC? Those will No. No, I think sa tingin ko lang kasi intellectually challenged naman kasi talaga ito sila. So, akala siguro nila pumunta ako doon sa Australia for interim release. Yun ang ganyan mag-isip ang mga intellectually challenged. Hindi masyado malalim yung pag-iisip nila. Oo. Hindi nila pinapalaliman yung pag-iisip. So, siguro, akala nila, dahil pumunta ako Australia, akala nila related yun sa interim release. Hindi. Alright, thank you, VP. Thank you, VP Davao Media.